Pinagpalang gabi muli sa bawat isa. Salamat po sa pagkakaimbita muli dito sa ating prayer meeting every Wednesday. So ako po si Pastora Nice or Pastora Nichelle po ang aking totoong pangalan. Nichelle Vinuya po. So ah kayo po ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, salamat sa gabing ito, O Diyos. Ah, Kami po ay humihingi ng gabay sa iyo, Panginoon, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Ama, Panginoon. At muli, dinako mo kami, Panginoon, sa online prayer altar na ito, O God. Na nagkakaisa, Panginoon, na idulog, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, sa iyong paanan, O God. Dalangin po namin na reveal to us the secret of your kingdom. At ang mga panalangin, Panginoon, sasambitin namin maging samyong insenso unto your throne, an incense unto your throne, Father God. At tunay, Panginoon, ito ay magkakaroon ng katugunan, Panginoon. Salamat muli. Reveal to us the secret of your kingdom. Ipaunawa mo sa amin ang bawat kataga ng iyong salitang ibababa ngayon, O God. Use me only, Panginoon, as your mouthpiece, O God. But your name be glorified in our midst. I just thank you, Lord, for this evening. In Jesus' name, Amen. So, ang ating pong topic ngayon, ang binabasa akin ni Lord is about Micah 6:8. Inasabi ni Lord na ano yung dapat nating gawin. Dapat nating gawin, sabi ni Lord. So, basahin ko po, no? Etong senaryo po pala na ito is yung mga tao, mga Israelita and Judah during this time, talaga pong talamak po yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at yung kasalanan na kanilang nagagawa. Kaya ang Panginoon mismo, ang senaryo na ito sa chapter 6, nagtanong ang Panginoon sa kanila, mga mamamayan ko, ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Pinahirapan ko ba kayo? 'Di ba? Kasi nga parating tumatalikod ang mga Israelita sa Panginoon. Sa ating buhay gano'n din po, 'di ba? Minsan talagang tumatalikod, individual man o as a nation as a whole. Tingnan niyo po ang kalagayan ng bansa natin ngayon. Grabe ang corruption, grabe ang hold-upan, grabe ang kidnapping, grabe. Kailan lang, kahapon lang, 2:30 in the afternoon, may kino-hold up. Mga ano lang, malapit po dito sa lugar ko, sa aking bahay. Nakakalungkot. Sabi ng Panginoon, ano ba yung nagawa kong kasalanan? Bakit ganyan kayo? Si Lord pa ngayon yung ano, no? Tapos yung ang sagot naman ng mga Israelita, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? 'Di ba? Ano ba yung dapat naming gawin? Maghahandog ba kami sa iyo? Kasi during that time, 'di ba, they are offering burnt offerings ng mga hayop. Ihahandog ba namin sa iyo yung aming anak na panganay? Diba? Ganon yung tanong nila. Kaya si Lord naman, sumagot sa kanila. Ito ang sagot ng Panginoon. Three things, sabi niya, in Micah 6:8. He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? Number one, to do justly, to love mercy, to walk humbly with your God. Sa Tagalog po, sabi niya dito, sumagot si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais ng gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairali natin ang pagkamakaawain sa iba, at buong mapagpakumbabang sumunod sa Diyos. So three things, no, sabi ni Lord, maging matuwid tayo, do justly in English. Maging maawain tayo sa iba. Ito yung kindness naman or sabi dito, to love mercy. 'Di ba? At ang pangatlo, mapagpakumbabang sumunod sa Diyos. To walk humbly with God. Sabi niya ganon.
Kasi talagang si Lord is ready na ibaba yung judgment. Sa ma kung titingnan natin ang sinundan nito, sa Micah chapter 5 verse 15, sabi ni Lord, I will revenge. Ang Diyos ang maghihiganti at yung wrath of judgment niya, yung galit niya, ibababa niya sa mga bansang hindi sumusunod sa Kanya. So imaginein mo yun. So ano ang role natin ngayon? Napakahalaga na ipanalangin natin ang ating sarili, ating pamilya, ang ating bansa, ang ating iglesia na three things: to do justly, maging matuwid. Number two, maging to love mercy, pairalin natin ang pagkamaawain sa kapwa, sa iba. Kasi karamihan ngayon, selfish na eh, di ba? Kaya nauso yung selfie, the selfie generation. Greed, akin, 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 for our own good. And baliktad po ang ano ng Diyos, ang pamantayan ng Panginoon, to love, mahalin ang iba, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, di ba? Sabi dito, pangatlong dapat natin gawin, mapagpakumbabang sumunod sa Diyos. Walk humbly with God. So yun, three things na dapat nating ipanalangin. Ang tanong, ano ba yung definition ng justice kay Lord? May pagkakaiba ba ang hustisya ng Panginoon sa justice ng tao? Ang sabi po ng Panginoon dito, 'di ba? Yung word na justly sa Hebreo is mispat. Ang mispat, sabi niya, kinakailan ito yung crucial for maintaining social order and ensuring the rights of individual, especially the vulnerable, were protected. Mispat or justly. Ini-ensure nito yung pag-maintain ng social order, ng kapayapaan sa ating society, sa ating bansa. Ini-ensure na ang rights, ang karapatan ng isang tao, 'di ba, ay ating iginagalang. Especially doon sa mga walang kakayanan ipagtanggol ang sarili, the vulnerable ones. At sabi pa dito, 'di ba, no? Ito po sa original context from the Hebreo. Ini-emphasize yung fairness, patas, impartiality, protection of the innocent. Sabi sa Leviticus 19:15, you shall do no justice, no injustice in the court. Huwag daw tayong maging bias sa korte. You shall not be partial for the poor or to defer to the great. Huwag naman tayong papanig sa mahirap tapos ilalaglag natin yung mayaman dahil naawa tayo dun sa mahirap. Sabi dito, but in righteousness shall you judge your neighbor. Sa katuwiran natin ibase ang ating pagdedesisyon sa ating sa ating hukuman. Leviticus 19 verse 15 yan po. Yan yung just sa Panginoon. Hindi naman, although sa sinabi natin, ang justice is more of protection, di ba? Maintaining the rights of an individuals. Kasi kadalasan ang talagang nagiging victim ng injustices. Ito po yung mga mahihirap. The fatherless, widow, kasi walang mga kakayanan, the poor. Kasi maraming mga bayaran, di ba? Bayarang tao para lang hindi magkasala yung anak dahil mayaman, may babayaran para magsinungaling. Bayarang media sa ngayon. Makikita mo no yung vlogger ng side ni ganito, vlogger ng side na to. Kahit na mag-imbento sila ng mga kwento. So kita natin how injustices ang sa ating lipunan.
ipinaglalaban na rights, karapatan. Tingnan mo sa ating ano, no, ah, sitwasyon. Ang victims of EJK, they are fighting for their rights. Sa kabilang banda naman, ang ating nagpatupad naman ang ating President Duterte, 'di ba? Na yung mga may sala, alam naman natin na ang pagdodroga ay labag sa batas. Kinakailangan ipatupad ang batas. Kung paiirali natin ang hustisya ayon sa standard ng Panginoon at magiging patas tayo, yung kasalanan ay dapat maparusahan. Di po ba? Kaya marami din noon ang talaga ng honestly talaga na natakot. Maraming surrenderies nung time na yon, kahit di dito sa lugar namin. At yung mga hindi nag-surrender, patuloy pa rin gumawa ng kalokohan. Talagang sila po yung nabiktima nung ano, namatay. They were warned. And here is now our president, di ba? Though may kakaibang side ng rights na ipinaglalaban, hayaan natin na ang hustisya ng Panginoon ang siyang manaig. Let's pray for our nation. Minsan, napaka-drastic ng paraan para matuwid, no? Ma-expose yung mga katiwalian sa ating gobyerno. Sinapit natin to. Kung makikita mo, no, yung corruptions in our government. Grabe tong 2025, 2024, 2025 na ginawa ng Diyos. And naniniwala po ako, these things, katulad ng time of sa Micah, during the time of Micah, sa Micah 1, from Micah 1 hanggang sa dulo, wherein na-expose yung different sins of the nations para maidulog sa panalangin. At nakikita natin na sa unang ano kasi part doon ng Micah, no, yung idolatry. Ang bansa natin, hindi rin tayo exempted sa idolatry kasi nga mas ano sila, mas marami sila sa ganong relihiyon na yun yung practice, ang idolatry. At even sa atin din naman na mananampalataya na, hindi lang naman sa mga graven images, even yung pag-prioritize natin sa mga material things, nang masigit pa kay Lord, sa things of this world, nagigit pa kay Lord, sa form of idolatry. Yung second part ng judgment kasi dito ng sa Micah is about yung mga rulers na naging abusive sa kanilang authority and how they oppressed people. At yung banda naman sa chapter 6 and 7, makita natin yung judgment against dun sa mga hindi tapat sa Panginoon. Pero sa lahat ng mga judgment na ito na binababa sa mga bansa, sa bansa ng Israel, at sabi ko nga, di ba, dun sa Micah chapter 5 verse 15, sabi ni Lord, siya yung maghihiganti at yung galit niya talagang ibababa niya dun sa mga bansang hindi sumusunod sa kanya. Ito po yung role natin na mga intercessor. Ipanalangin natin ang ating sarili, every citizen, ang mga leaders of our nation, na tayo po ay
repent and return to God. Diba sabi sa First Chronicles, kailangan talagang we need to repent to God. Turn away from our wicked ways. Para po maranasan natin po yung blessings ni Lord. Kasi dito sa Book of Micah, meron siyang promise of future restoration. Kaya itong tatlong bagay na nais ng Diyos na ipagawa sa atin, to do justice, di ba? Para magkaroon tayo ng social order, kapayapaan. Dahil kung walang justice, maraming rebelde, maraming magsisilakbo ang damdamin kasi hindi natin iginalang yung kanilang karapatan. At sabi sa Amos 5 verse 4, "But let justice roll down like waters and righteousness like ever-flowing rivers, flowing stream." Dapat katulad ang hustisya pinapatupad natin na katulad ng isang flowing water ng flowing stream na tuloy-tuloy. Hindi tayo namimili, hindi ka mag-i-stop dito sa taong to, gagawad ko ang hustisya kasi naawa ako dito, sobrang mahirap, kawawa naman. Tapos unfair dun sa isa. Dapat kung ano yung katotohanan, truth, justice, and righteousness, yun ang manaig. Or the other way around naman, kakampihan natin yung mayaman kasi nabili na yung ating pagkatao, binayaran na tayo. So ayaw ng Diyos nun. Sabi ng Panginoon, simple lang, gawin natin yung bagay na gusto nating gawin sa atin. At huwag natin yung gawin, yung mga bagay na ayaw nating gawin sa atin. Di po ba? Sabi niya, to do justly is act in just fair way towards others. Treat them as you would want to be treated. Tratuhin natin yung iba kung paano natin gusto tayong tratuhin. As simple as that. To love mercy, meaning po is come from the word hesed or mercy, Hebreo hesed. Nang ibig sabihin is God's loving kindness, steadfast love, loyalty, faithfulness, goodness. So nakita natin na kasama lang yung loyalty. Kasi it's more of God's covenantal love and faithfulness toward His people. Pag covenant, 'di ba yung covenant, ito yung pangako ng Diyos kila Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi niya kinakalimutan. Talagang dapat yung mercy, ito, we just don't show mercy. Hindi lang tayo nagpapakita ng awa, but we love to show mercy. Minamahal natin yung pagiging maging makawain. Higit pa sa a mere just showing it. But we found passion or love in doing mercy sa pagiging makawain. Nakita niyo po yung difference. So, it is an unwavering commitment to His covenant. Kung paano si Lord nagiging tapat sa atin dun sa pangako niya kila Abraham, Isaac, and Jacob. Ganon din tayo sa iba, sa kapwa natin. Maging tapat din tayo sa kanila. We need to do, maging maawaan tayo, yung kindness natin. Sabi nga, yung kindness na beyond obligation. Kasi kadalasan gumagawa tayo dahil obligasyon natin. Paano yung hindi natin obligasyon? Even sa hindi natin obligasyon, we need to show kindness to them. Yun ang nais ng Diyos. Kasi dito nasasalamin ng iba the character of God in us. Nasasalimin nila yung pagmamahal ng Diyos through us, especially tayo mga believers. Di po ba? So kaya sabi ni Lord, I want you to do justice, to love mercy. Kasi pag ito na practice nyo, tahimik ang society eh. Napupunan yung pangangailangan ng bawat isa kasi we are not selfish. We think of others. Nakita nyo po,
totally different kung ano yung society mayroon tayo ngayon. Ngayon, puro mine, mine, mine. Kahit na nga lang pag bumibili ka, 'di ba, sa online, o mga miners diyan, puro mine, mine, mine. So, anyway, talaga it's more of a selfie generation. We think of others. Dapat, sabi ni Lord, we show mercy. We need to treat, sabi dito, sabi, to love mercy is to show mercy, is don't just show mercy, but love to show it. Mahalin ang paggawa nito. Give others the same measure of mercy you want to receive from me. Gawin natin yung awa sa iba kung paano natin gusto itong ma-receive mula sa Panginoon. Imagine mo, no? Yung awa na ibibigay natin sa kapwa, katulad ng awa na gusto nating ma-receive sa Panginoon. Yun ang dapat na gawin natin. So the third is to walk humbly with God. Bakit napakahalaga ng humility sa Panginoon? Sa Hebreo, again, it's wehasneia, na kung saan ang ibig sabihin nito is to be humble, to be modest, or make low. Sabi dito, no? Tapeno sa Greek. Na ang ibig sabihin po is a demeanor attitude of lowliness and submission, often in relation to one's conduct before God. So, yung pagiging submissive natin before God, ayon sa kalooban ng Panginoon, mag-submit tayo dito. Kasi most of the time, meron tayong resistance. Sabi ni Lord, you need to forgive those who sins against you. 'Di ba sa ano ng our Father, forgive us who sins against us. Pero ayaw natin mag-forgive. Lord, sobrang sakit po yung ginawa sa akin yan. Talagang hindi ko po kaya talaga. Pero we want forgiveness from the Lord. Sabi nga 'di ba dun sa una natin na tutunan sa to show mercy. Kung ano yung nais mong awa na ibigay sa iyo ng Panginoon, yun din yung awan mo na ibigay mo dun sa kapwa mo. So you need to forgive doon sa nagkasala sa iyo, katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Humility, 'di ba? Hindi, let us not regard ourselves better than others, 'di ba? Mas bakit essential? Bakit napakahalaga ng humility? Because humility is essential for maintaining harmony and justice within community. At often it is contrasted with pride. Di po ba? Yung humility, pagiging mapagpakumbaba, napaka ano yan sa pagmamaintain ng peace and order. Kung yung justice also is about social order sa community, for maintaining, para ma-maintain yan na social order na yan, we need to walk humbly with God. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kung nandyan yung pride, andyan na tayo mag-uumpisa na naman. Pride comes distraction. Kapag ka nandiyan nagpapataasan na naman tayo, susunod yan is distraction. What is happening in our country now? Kanya-kanyang paninindigan, kanya-kanyang rights and ganito. This is my right, this is my right. Nakuha niyo po, minsan may mga bagay tayo na pinaglalaban. Naiisip lang natin sarili natin. But we forgot that our rights stops when the rights of other ay nasasakal na natin. There is no such thing as absolute right. Nakita niyo po, wala ditong absolute na karapatan. Oo, karapatan mo na, na ipagtanggol yung sarili mo. Pero kung makakaapekto ka na ng karapatan ng iba, hindi na yun human rights mo because may natatapakan ka ng iba. This is an issue in our society now. Karapatan ba nitong mga
ah, addicts, pusher, drug user, kung ano man sila, drug lord, dahil napatay sila nang hindi sila sumuko. At may nadamay na sibilyan kasi nga pag may engkwentro, it's but normal, like in war. Di po ba? Maraming sibilyan na hindi na nadadamay during war. Maraming rape, kababaihang nare-rape during war. Karapatan ba nila? O yung karapatan ng mga biktima nila? I leave the judgment to you. Ang Bible ay may salita diyan. There is no absolute rights. Oo, may karapatan ang user, pusher, addict, drug lord. May karapatan sila. Pero may limitasyon ang lahat. Kapag ka napatupad ang batas ayon sa ng tama, ang mahalaga dito yung pagpapatupad ay tama. But if there are abuses in the authority sa pagpapatupad naman ito, then they should also be punished. Makita natin na talagang mapatupad ang batas ng walang kinikilingan. Patas. Ito yung mahalagang makita. Mga simpleng bagay, kung tutuusin, pag tinignan mo kasi, don't do unto others if you don't want to do unto you. Huwag nating gawin sa iba yung mga bagay na mga bagay na ayaw nating gawin sa atin. O kaya naman, treat others the way we want to be treated. Gawin natin sa iba yung mga bagay na nais nating gawin sa atin. Kung tutuusin, napakasimple lang, no? But these rights na mga ipinaglalaban natin, it even resulted to an global rally. Diba? And I do believe God is exposing these things, these corruptions in our government. Lahat ito ina-expose ni Lord. Because, sabi nga dun sa Micah chapter 7, dun sa dulo kasi niyan, there is a plan of restoration. God has a plan of restoration for His people because He will reign for 1,000 years. There will be a new heaven and new earth. Paano siya maghahari sa bayan niya, sa mamamayan niya, sa kaharian niya, sa kingdom niya, if His people are corrupted? So this is a sifting season. Sinasala tayo ng Diyos. So napakahalaga na ipanalangin natin ang ating bansa. Panalangin natin ang bawat isa sa atin. Na makita natin ito. At three things that God wants us to do. To do justly, to do justice, to love mercy, and to walk humbly with God. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At times that we are strong, wag nating ipagmalaki. There are things in our lives that our strength is also our weakness. Sa buhay ni Samson, ang naging weakness niya ay ang babae. Though the Spirit of the Lord was with him, pero it's not an excuse or hindi siya exempted para hindi siya matempt. Hindi siya exempted sa kanyang fleshly desire para ikadestroy niya. So with us, wag mong sabihin sa akin
sa personal na level. You are always close to an opposite sex and sasabihin mo sa akin, we're just friends. Anyway, dahil ang kaaway is like a roaring lion waiting for someone to devour. Hindi mo namamalayan, nahuhook ka na, and you are now indulged sa illicit affairs. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Huwag mo ding sabihin sa akin, huwag mo ding ipagmalaki sa lahat na ako ay believer of Christ and putting others down, especially the sinners and unbelievers. Kasi we are not here to judge others. Si Lord lang. Instead, ipakita natin yung pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Walk humbly with God. So many instances in our lives na we need to magpakumbaba. Huwag nating ipagmayabang yung ating educational attainment and to look down others because eto lang yung kanilang alam. Ayaw ng Diyos niyan. So again, 3 things God na nais ng Diyos sa atin para yung full restoration, yung plano niya na restoration sa kanyang bayan, sa kanyang kaharian ay mangyari. We need to do justice, to love mercy, and to walk humbly with God. Thank you so much. Samahan niyo po ako sa panalangin muli. Lord, thank you Lord sa sharing na ito, O God. Nawa patuloy niyo kami, Panginoon, baguhin, O Diyos. Masumpungamin mo kami, Panginoon, parati na naka-in-tune, aligned to your will, O God, not hindi sa aming mga kalooban. Ganon din, Lord, ang aming bansa as a whole. Makita mo, Lord, na naka-in-tune sa iyong kalooban. At ng Panginoon, keep us awake, keep us on watch, on guard, Panginoon, O Lord, sa aming mga ginagawa. Especially that we are now in these last days. Mangyari ang iyong kalooban sa buhay namin at ang iyong dakilang plano, Panginoon. Lord, we pray for our nation, beloved nation Philippines, isang mapayapang bansa, Panginoon, na may pagsunod sa iyo. A total restoration of your great plan for our nation, Father God. Katulad ng pinangako mo sa Micah, Panginoon, O God. A full restoration, Panginoon, O God. We do believe, O God, that what we are seeing right now, O God, iba't ibang pagliligdig sa mga bansa, Lord God, Thailand, Myanmar, typhoons, earthquakes, O God, sa amin sa Pilipinas, pagbaha, typhoons, at kung ano pa. Sa ibang bansa naman, Panginoon, pestilence, O God. Meron naman yung iba, Lord, fire, ball of fire, Panginoon, O God, na talagang sumusunog, Panginoon, O God, sa maraming kabahayan, O God. Lord, ito, Lord, ay consequence because we live in wickedness. Nations, O God, live in wickedness. We are in the state of rebellion to God. At sa aming bansa, Panginoon, we repent in behalf of our country, O God. Forgive us, O God. Restore to us, O God, the forgiveness, O Lord, in Jesus' name. At maranasan po namin yung restoration and forgiveness that is coming from you, O Lord. Yung blessings that is coming from you, O Lord. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Maranasan na namin ngayong Panginoon, O God, the heaven here on earth, O God. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.